Isang kababayan ulit natin na nasa ibayong dagat, nasa US din ito. Si Ma'am Zarina Nakayama at mas kilala bilang bahagi ng The Filipino Couple in America kung saan ay kasama niya ang kanyang asawa. Ano? Ibinabahagi nila sa kanilang mga content na ginagawa ang tunay na kwento ng kanilang buhay bilang Filipino immigrants sa States, sa US, mula sa mga hamon at tagumpay sa kanilang trabaho bilang nurses hanggang sa araw-araw na buhay, family outings at pagse-celebrate ng Filipino traditions sa US sa kanilang channel. Yes. Well, alamin natin kung paano nilang pinagsasama ang American lifestyle at kulturang Pilipino sa isang inspiring at totoo na pamamaraan, ang pagbablog. Nandiyan na po ba sa linya? Alright, kasama po natin sa linya ng ating komunikasyon si Ma'am Zarina. Ma'am Zarina, good morning. Hi, good morning. Hello po, kamusta? Parang kinakabahan po ako. Wag kang, eto lang ang content creator na kita kong kinakabahan. Sanay na sanay ko for sure sa Amerika. But anyway, welcome to our show. To our Overseas Filipino Watch show. And maraming salamat sa opportunity, sa pagkakataon na makapanayam ka namin ni Attorney Zandro. Wow. Kwentuhan mo kami, Ma'am. Yes, please go ahead. Okay. Thank you po for having me here. Actually, kaya nga po parang naiyaw kasi medyo nahinto rin po ako sa pagbablog. Naging busy po sa buhay. So, ayan nga po, according po doon sa mga question na shinare po sa akin ni Ma'am. So, yun nga po, kwento po, ang umpisa kasi, nandiyan po ako sa Philippines, naghahanap po ako ng work para, kasi naano po kasi kami, graduate kami noong 2010, so napakarami pong nurses noon, yun po yung sobrang hirap po maghanap ng trabaho. So, nag-apply po ako sa mga, not nursing home, sa mga call center. Ano po, wala pong tumanggap sa akin masyado. So, kasi nga po, hindi ako masyadong magaling mag-English. Then, napunta ako sa back office. Then after nun, para po may sumpa Ewan ko, siguro po pag hindi talaga para sa'yo, hindi para sa'yo. So, pagkatapos po noon, naging po akong secretary sa networking. Ano po talaga, madiskarte po talaga ako kasi syempre kailangan po talagang makasurvive. Iniiwasan ko po yung nursing kasi nga po, walang salary masyado. Tapos volunteer ka pa po nung time na yon. I mean, nagiging realistic lang po ako. Yes. Then, ang sinasabi mo walang salary, dito ba yan sa Pilipinas pa? Yung buhay mo dito? Oh, yes po. Totoo po. Kasi volunteer. And I cannot afford to be a volunteer kasi syempre, kailangan po natin mabuhay. Hindi naman po tayo mayaman. Ayan po. Yun po yung mga common na tao po, yung realidad po. Tapos, after po noon, naging po akong medical representative, naging medrep. And then, ewan ko po ba, for some reason, may sumpa. So, every year, nawawalan po ko ng work. So, siguro sabi ni Lord, hindi ka para dyan, anak, para ka sa nursing. And then, nag-decide na po kami ng husband ko na magpunta ng Amerika kasi that time po, he is working as a volunteer po sa lung center. So, ayun. Then, na-absorb po siya. Okay. So, ayun. Tapos, ayun po, nagpakasal na po kami. Then, pumunta po kami sa US. Okay. So, ayun. Yung pagpunta mo ng US, pagpunta po ninyo ng US bilang mag-asawa, wala hong definite employment doon. Nakipagsapalaran ho ba kayo or sapalaran ito or meron nang nag-aantay na trabaho? At the time? Actually po meron na po. Okay, Ano good. po kasi, ayun nga po, siguro po kaya rin po pumatok yung vlog ko nung una po kasi parang na-share ko po doon na pwede po tayo mag-direct hire through lawyer, immigration lawyer. So, ganun po yung nangyari sa asawa ko. So, yung mga followers ko po na nagtatanong sa akin kung may agency po kami. Wala po kami agency. So, we came here as a direct hire po sa nursing home. So, may lawyer po. Ayun po. Ganun po. Tapos, as a dependent, dala niya po ako. Ma'am Zarina, napansin ko lang yung apelyido ninyo ay Nakayama. Pero mukhang Pilipino kayong dalawa na pumunta sa US.
Filipino Oh, yes ba? po. Japanese sounding eh. Japanese sounding last name. Uh-huh. Opo, half Japanese po kasi yung husband ko. I see. Okay. All right. Paano ba Ayun nag po. Okay. Well, medyo mas lalo kayong nakilala kayo yun nung husband mo, no? Dito po sa pagiging content creator. How did that start? Parang anong nagdala sa inyo sa kapalaran ng pagiging content creator? Kasi po, mahilig po akong mag-video and mag-pictures. So, isa po yun sa dahilan. And gusto ko rin po ma-inspire yung mga kababayan natin. Lalo na po dun sa mga nurses na hindi po nagpa-practice ng matagal, na wag po sila panghinaan ng loob. Katulad ko po, 2010 po ako nakagraduate, but I did not use my license in the Philippines. But registered nurse po ako. Talaga iniwasan ko kasi nga sabi ko nga po sa inyo, dahil nga po walang salary, volunteer, so hindi po kami mayaman, so I cannot afford to do that. Then, ayun po, parang gusto ko lang pong ma-inspire sila na parang may pag-asa pa na, ay, ito kinakabahan ako, na kahit na wala kayo experience, pwede. Uh-huh. Pwede pa rin mag-nurse kasi meron naman po tayong training dito and medyo iba rin naman po yung practice sa nursing home compared po sa hospital sa Philippines. I mean, to give hope po. Right, right. Okay. Ang gusto kong mas ngayon sa pagkakataong ito, gusto ko pong ikwento ninyo yung pagiging content creator, no? Ano yung mga usual na laman ng content ninyo? Ano to? Hobby lang ito nag-umpisa or while nagbabiyahe kayo o on travel kayo o kung nasa restaurant? Yung po ba ang nilalaman ng content? Ano po yung usual? Ayun po, kasi ano ko po, yung mga daily life po sa nursing. Ay, actually kasi mahirap po mag-share ng content sa nursing yung actual na job kasi may tinatawag po tayong HIPAA. So, ang share ko na lang po yung paano po namumuhay bilang Filipino immigrant po dito sa US. Kumbaga Ayun, yung authenticity ng life dito po. At saka po yung how my journey began as a nurse po na walang experience from the Philippines going to the nursing home. Kasi medyo interesting rin po kasi yung start ko. Kasi nakapangbahay lang po ako noon. Nag-try lang po ako mag-apply sa nursing home. Tapos po, bigla pong na-hire na ako. Sobrang ibang-iba po sa Pilipinas. Kasi nakakatawa kasi yung iba minsan sobra ka naghahanda, sobrang bis na bis ka. Pero dito, once you're qualified, you're really qualified, tatanggapin ka naman nila. Lalo na at pag ikaw is naging honest lang na sinabi ko kasi na I don't have an experience, then yun, tinitrain naman po nila tayo talaga. So, ayun po, parang more of inspiration and hope lang po talaga yung gusto kong ibigay sa ating mga kabayan. Okay, that's good. So wala talagang palakasan dyan na masasabi. Diretso ka na hired ka agad. It depends po kasi alam niyo naman po sa lahat naman po talaga is may shortage ng nursing. Siguro po nung ng nurses, nung time na yun siguro po talagang short sila at sobrang nagka-interest po sila sa akin nung sinabi kong I'm a registered nurse. Usually po kasi registered nurses po talaga, they work in the hospital. Medyo unique lang po pag nag-stay kayo sa nursing home. Kasi pag sa nursing home, medyo siya, hindi ko masasabing chill medyo stable at toxic siya in a way, but hindi siya as I cannot speak for the people who work in the hospital kasi hindi pa ako nag-work dun pero para kasi ever since dito, nursing pag home lang talaga. Okay, nursing home. Ever yes since. po, Okay. proud to say po for 8 years and counting. Parang ito yung business ni nung interviewin natin kanina, Yes. si Ma'am Laika. Nursing Oo home. nga po Alright. ano nga po Okay. ako narinig ko nga po sa nursing home. Ang galing naman kasi Filipino-owned nursing home. And I'm That's sure very na-inspire ka inspiring po. doon, Ma'am Zarina. Parang gusto mo. Saan po kayo ngayon sa Amerika, by the way? Dito po ako sa Chicago, Illinois. Nasa Illinois. Yan. So parang hindi ako magugulat kung bukas makalawa lang, meron ka ng sariling nursing home din. Kayo ni Mr. Nakayama. Nakayama.
Ano po yan, if para sa'yo po, para sa'yo. Yeah. Pero kasi, Totoo yun, as totoo a yun. worker, as a worker of a nursing home, parang ayoko po. Nakaka-stress po yun. Hindi ko, Okay. parang, Ayaw mo nun na okay. ikaw nang may-ari ng nursing home. Paano ka pa Oo. ma-stress? Oo. Ikaw na Hindi- magpapasweldo. hindi po, Miss po kasi sa nakita ko, marami pong masakit sa ulo. Ganun ba? Marami. Opo. O sige. Marami pong sakit sa ulo. Okay. Anyway, bilang isang content creator, lastly, no, bago tayo mag-hiwalay, bilang isang content creator at the same time ay nurse, practicing nurse sa mga nursing home dyan sa US. Ano ba yung mga masasabi mong pinakamahirap na pinagdaanan mo at gusto mong ma-inspire yung mga kababayan natin? Anong dapat nilang gawin? Ang ginawa mo doon sa mga pinagdaanan mo, yung mga ginawa mo na pwede lang gayahin para malagpasan yung hirap na yon. Sa tingin ko po talaga, kasi nakwento ko nga po, nanggaling na po ako sa maraming industry bago po ako nag-nursing home, naging nurse. Ang masasabi ko lang, mahirap po talaga magsimula. You gonna start from scratch. So, hindi po yung, ang masasabi ko lang, yung mga experience nyo from your previous job, kung nursing man yan or kung ano man, gawin nyo po yung instrument para po gamitin dito para makasurvive. Kasi dapat ready po kayo mag-learn, mag-adapt, maging flexible. Kasi sobrang iba po yung kultura sa atin dito po sa Amerika. So ano pa lang, yung pananalita pa lang, sabi ko nga po sa inyo, yun nga po sa call center, di ako natatanggap po sa hindi talaga ako masyadong fluent pag English. Dito, iba-ibang klase ng accent ang maririnig mo. Yes. Yung mga item, ang Mexican. So, pero alam nyo, kahit na in a way naman, very naman sila. Yung iba, considerate. As long na as naiintindihan ka nila and you're very respectful, lalo na sa trabaho ko as a nurse, okay po sila. Ayun po, basta maging willing po kayo matuto at maging flexible. Alright. Ayun, ganun din po. Kasi yun naman po talaga, kailangan po, po tayo, nagiging flexible sa lahat. Gusto kong palakpakan yung mga sinabi ni Ma'am Zarina, no? Nakaka-inspire. Totoo yan. Yung, Kailangan talaga maging matatag. Yes, yun po, maging matatag po at talaga. paggamit Sabi ko ng nga po, experience, no? yes. Sabi ko nga po sa sarili ko, isa pa yan, yung nag-content ako, sabi ko, basta wala kang ginagawa ng masama, Alright. go lang, Yes. go ka lang, laban lang, ganun. Alright. Sige. Laban lang, Ma'am Zarina. Yes po, thank you po. Thank you very much Thank sa time you, mo, Ma'am sa Zarina. pagkakataon na makasama ka namin ngayong gabi dito sa aming show, sa ating show. Okay? Thank you very much at maraming salamat sa inspirasyon. You're very welcome and thank you for having me here din po. At saka sana po pa-follow na lang po nung aking content, yung mga content, kahit na Yes. mga simple lang po. Alright. Filipino couple in America lang po. Thank you so much and Alright. you guys have a blessed day. Yeah, you too. Thank you very much. Mabuhay ko yung Ma'am Zarina Nakayama. And regards po kay Mr. Nakayama. Okay, thank you po. Alright, dalawang napaka-inspiring na kwento. Ano? Yes. Alright. Bueno.